Patuloy na pinag-uusapan ngayon sa social media at sa iba't ibang mga international news ang ukol sa kontrobersya sa iba't ibang mga sporting events dyan sa kasalukuyang ginaganap na Paris Olympics. Isa na rito ay ang kontrobersyal na laban sa isang women's boxing match kung saan ang Italian boxer, itong si Angela Carini, ay bigla na lamang nag-quit sa naturang laban kontra kay Imani Khelif ng Algeria. Testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina, la gara in partenza non è una gara che non, diciamo, non sembra equa. Io penso che atleti che hanno diciamo, caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili. Wala pang isang minuto ng first round ay nagdesisyon na itong si Angela Carini ng Italia na itigil ang laban dahil di umano sa lakas ng suntok nitong si Kelly, pero kinalauna naman ay lumabas ang totoong dahilan na ito ay dahil sa kanilang protesta kung bakit pinayagan ang isang lalaki na lumaban sa isang women's boxing match. Pero ang tanong ngayon ng marami ay una, lalaki nga ba talaga itong si Imani Khelif ng Algeria? Ikalawa, mandaraya nga ba talaga ang kampo nitong si Imani Khelif? At ang ikatlo ay sino ang dapat sisihin sa kontrobersya na ito? الجزائر والحمد لله يا ربي اللي كيما نقولوا لي الشرف باش عندي بنت كيما هذه بطل وشرفتني الحمد لله يا ربي ونشجعها وان شاء الله تجيب لنا الميداي من باري لان نحوسوا على ميداي بتطلع العلم تاع الرايه الجزائري. Well, para sa unang katanungan ay naglabasan ngayon ang mga patunay o basihan na isa nga talagang babae at hindi lalaki itong si Khelif ng Algeria. Unang patunay dito ay bawal sa Algeria ang transgender, kahit malamang sa malamang ay mismong bansa niya ang kokontra sakaling isa siyang transgender o lalaki. Lalo na at malaking exposure ang sasabakan niya na isang Olympics. So kung babae siya, bakit marami ngayon ang umaangal sa boxer na ito? Saan nag-ugat ang kontrobersyang ito? Well, ito ay dahil ayon sa mga ulat, siya ay may mas mataas na testosterone level at XY chromosome sa kanyang katawan na associated sa mga kalalakihan. Idagdag pa dyan ay nakumpirma din na siya ay merong DSD o yung tinatawag na differences sex disorder. Ito ang isang dahilan kung bakit ang claim ng ilang mga women's boxers ay mas malakas ang suntok nito kaysa sa mga pangkaraniwang babae na boksingero, bagay na nagpapataas di umano ng kanyang percentage upang manalo sa kanyang mga laban. Pero marami ang hindi nakakaalam na sa iba't ibang mga international competitions na sinalihan nitong si Khelif ay maraming beses din itong natalo at na-eliminate pa. Bagay na normal lang din sa kagaya niyang atleta. Kaya ang tanong ng marami ngayon ay mandaraya nga ba itong si Imani Khelif? Well, sa pananaw ng marami ngayon, hindi naman siguro. Kung sa naunang mga reaksyon ay parang ganun na nga na nandaya siya. Pero sa mas malalim na pag-aanalisa ay hindi naman niya siguro kasalanan kung ipinanganak siya na may abnormality. Masasabi ring hindi niya kasalanan na pinayagan siya ng Olympic Committee, partikular na ng Boxing Committee dyan sa Paris Olympics. Kaya sa konklusyon, gaya rin nitong si Angela Carini, itong si Imani Khelif ay maituturing din na isa ring biktima sa kontrobersya na ito. Sa katunayan, liban sa paghingi ng apology nitong si Carini sa kanyang bansang Italia dahil sa hindi naging magandang kanyang performance, ay nag-apologize din itong si Angela Carini dito kay Khelif dahil sa tingin niya ay unfair din na maituturing ang naging pagtrato ng publiko dito kay Khelif, lalo na sa social media. Banggit pa nitong Italian boxer na ito ay yayakapin niya itong si Khelif sakaling magkita pa sila. Lumalabas kasi na pareho lang naman silang biktima sa isang magulong pamamalakad ng boxing organizers dyan sa kasalukuyang ginaganap na Paris Olympics. Kung ganoon ay sino ang dapat sisihin? Well, sa nakikita ng mga tournament experts ay dapat sisihin dito ang Paris Olympic Committee, partikular na ang kanilang boxing committee or organizers. Sa pananaw kasi ng marami, ay dapat naging mas malinaw sa lahat ng mga bansang kalahok ang issue nitong si Khelif bago pa man nagsimula ang formal na mga laban. Dapat din sigurong i-revisit ng Olympic Committee ang kanilang mga guidelines sa mga isyong kagaya nito upang hindi na ito maulit. Ikaw naman, idol, ano ang masasabi mo sa kontrobersyang ito sa pagitan ni Khelif at Carini? Maging sa iba't iba pang mga sporting events kung saan ay tila nababahiran din ng kontrobersya, lalo na ang kabuuan ng Paris Olympics. I-comment mo lang yan sa ibaba. Ingat and God bless!